The objective of the labor inspection is to further strengthen the implementation of the visitorial and enforcement powers under the Labor Code as renumbered, towards securing a higher level of compliance with labor laws and standards and ensuring continuity and sustainability of compliance at workplaces. For this purpose, the Department of Labor and Employment delegates this function to the regional offices with the issuance of a list of labor inspectors who are given the authority of conduct inspection, which covers all private establishments, including their branches and workplaces in the regions. The regional offices, through the labor inspectors, enforce labor laws and social legislation through the conduct of routine inspection, complaint inspection, and occupational safety and health investigation. Upon the discretion of the Secretary, special inspections may be conducted as may be deemed necessary. With the provision for mobile devices and gadgets, the DOLE developed an inspection management information system. An important feature of the system is data capture and transmittal from the field in real time, as an electronic checklist is filled up through the use of mobile devices and gadgets. Data are instantly available for viewing and processing to generate reports, statistics, and summons, including real-time monitoring of decent work indicators based on the country's decent work profile. The TAV, or Technical and Advisory Visit, aims to provide assistance to the micro-establishments, or establishments that have 1 to 9 employees, to be sustainable, productive, and competitive. It also aims to transition our micro-establishments to the formal economy that is profitable, while also complying with our labor laws and occupational safety and health standards. There are different ways or modalities to avail TAV. First is the online method. Establishments can enroll in the self-paced technical and advisory modules through our learning management system. For establishments that opted to go with online, they must accomplish the modules within 1 month from the time they registered. Second is on-site. The DOLE regional, field, and provincial offices conduct on-site or face-to-face orientation for the technical and advisory services, wherein micro-establishments are invited to attend. Third is hybrid setup. Establishments can enroll in on-site sessions and attend virtual meetings or webinars using various online platforms like MS Teams, Viber, Skype, Zoom, or Google Meet. The Establishment Report System was created to streamline the documents and reports required from establishments in the private sector. Several administrative requirements will be submitted through this site as a central platform. Through this system, employers no longer need to physically submit establishment reports to DOLE, since reportorial requirements can be completed remotely through the ERS. There are various types of report that can be submitted through the establishment report system. These are telecommuting report, job displacement report, flexible work, 13th month report, and employer's work accident or illness report. The establishment report system ensured the safety of employees
employees of Dole and its clients by minimizing the risk of contracting the COVID-19, since the need for physical contact has been removed in this process. The objective of the labor inspection is to further strengthen the implementation of the visitorial and enforcement powers under the Labor Code as renumbered, towards securing a higher level of compliance with labor laws and standards and ensuring continuity and sustainability of compliance at workplaces. For this purpose, the Department of Labor and Employment delegates this function to the regional offices with the issuance of a list of labor inspectors who are given the authority of conduct inspection, which covers all private establishments, including their branches and workplaces in the regions. The regional offices, through the labor inspectors, enforce labor laws and social legislation through the conduct of routine inspection, complaint inspection, and occupational safety and health investigation. Upon the discretion of the Secretary, special inspections may be conducted as may be deemed necessary. With the provision for mobile devices and gadgets, the DOLE developed an inspection management information system. An important feature of the system is data capture and transmittal from the field in real time, as an electronic checklist is filled up through the use of mobile devices and gadgets. Data are instantly available for viewing and processing to generate reports, statistics, and summons, including real-time monitoring of decent work indicators based on the country's decent work profile. The TAV, or Technical and Advisory Visit, aims to provide assistance to the micro-establishments, or establishments that have 1 to 9 employees, to be sustainable, productive, and competitive. It also aims to transition our micro-establishments to the formal economy that is profitable, while also complying with our labor laws and occupational safety and health standards. There are different ways or modalities to avail TAV. First is the online method. Establishments can enroll in the self-paced technical and advisory modules through our learning management system. For establishments that opted to go with online, they must accomplish the modules within 1 month from the time they registered. Second is on-site. The DOLE regional, field, and provincial offices conduct on-site or face-to-face orientation for the technical and advisory services, wherein micro-establishments are invited to attend. Third is hybrid setup. Establishments can enroll in on-site sessions and attend virtual meetings or webinars using various online platforms like MS Teams, Viber, Skype, Zoom, or Google Meet. The establishment report system was created to streamline the documents and reports required from establishments in the private sector. Several administrative requirements will be submitted through this site as a central platform. Through this system, employers no longer need to physically submit establishment reports to DOLE, since reportorial requirements can be completed remotely through the ERS. There are various types of report that can be submitted through the establishment report system. These are telecommuting report, job displacement report, flexible work,
13th month report, and employer's work accident or illness report. The establishment report system ensured the safety of employees of DOLE and its clients by minimizing the risk of contracting the COVID-19, since the need for physical contact has been removed in this process. The objective of the labor inspection is to further strengthen the implementation of the visitorial and enforcement powers under the Labor Code as renumbered, towards securing a higher level of compliance with labor laws and standards and ensuring continuity and sustainability of compliance at workplaces. For this purpose, the Department of Labor and Employment delegates this function to the regional offices with the issuance of a list of labor inspectors who are given the authority of conduct inspection, which covers all private establishments, including their branches and workplaces in the regions. The regional offices, through the labor inspectors, enforce labor laws and social legislation through the conduct of routine inspection, complaint inspection, and occupational safety and health investigation. Upon the discretion of the Secretary, special inspections may be conducted as may be deemed necessary. With the provision for mobile devices and gadgets, the DOLE developed an inspection management information system. An important feature of the system is data capture and transmittal from the field in real time, as an electronic checklist is filled up through the use of mobile devices and gadgets. Data are instantly available for viewing and processing to generate reports, statistics, and summons, including real-time monitoring of decent work indicators based on the country's decent work profile. The TAV, or Technical and Advisory Visit, aims to provide assistance to the micro-establishments, or establishments that have 1 to 9 employees, to be sustainable, productive, and competitive. It also aims to transition our micro-establishments to the formal economy that is profitable, while also complying with our labor laws and occupational safety and health standards. There are different ways or modalities to avail TAV. First is the online method. Establishments can enroll in the self-paced technical and advisory modules through our learning management system. For establishments that opted to go with online, they must accomplish the modules within 1 month from the time they registered. Second is on-site. The DOLE regional, field, and provincial offices conduct on-site or face-to-face orientation for the technical and advisory services, wherein micro-establishments are invited to attend. Third is hybrid setup. Establishments can enroll in on-site sessions and attend virtual meetings or webinars using various online platforms like MS Teams, Viber, Skype, Zoom, or Google Meet. The establishment report system was created to streamline the documents and reports required from establishments in the private sector. Several administrative requirements will be submitted through this site as a central platform. Through this system, employers no longer need to physically submit establishment reports to DOLE, since reportorial requirements can be completed remotely through the ERS.
There are various types of report that can be submitted through the establishment report system. These are telecommuting report, job displacement report, flexible work, 13th month report, and employer's work accident or illness report. The establishment report system ensured the safety of employees of Dole and its clients by minimizing the risk of contracting the COVID-19, since the need for physical contact has been removed in this process. Good afternoon, everyone. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome to Season 2, Episode 3 of Webinar Wednesdays of the Department of Labor and Employment, hosted by the Bureau of Working Conditions. I am Aljo Cruz and I will be your moderator for today's webinar. At dahil kakatapos lang ng Valentine's Day last week, related pa rin sa pag-ibig ang ating tatalakayan today. Pero dito, kahit ano man ang relationship status mo, ay sure na makaka-relate ka. Dahil ang topic natin for today ay Pag-ibig Fund, Benefits, and Services. Pero before we begin our webinar, let us start with a prayer. Let us bow our head and put ourselves in the holiness of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dear Almighty and ever-loving God, we glorify and thank your name. You have showered us with so much blessings, and your presence continuously remind us of your faithfulness and guidance. May we humbly ask you to shower our speaker today of your greatest inspiration, so that he may share the most of his knowledge, his field of expertise, and to his respective topics. May we also absorb the invaluable knowledge, experiences, and put it into practice that we may learn today. Your infinite blessing would mean the success of this webinar. May we be a living witnesses of your genuine love through the enactment of the knowledge acquired through this activity. We ask this in the name of your Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen. Okay, good afternoon once again and hello sa ating mga Facebook Live participants. Para sa ating mga sirs, mga mister, mga ginoo, palike react naman po tayo dyan please. And sa atin namang mga ma'am, mga miss, mga ginang, heart react naman po tayo dyan. Thank you. Alright, please share this live stream to your Facebook account and use hashtag Webinar Wednesdays. You may also share this to your colleagues, friends, and families para mas marami pa tayo na magkaroon ng bagong kaalaman. For questions and inquiries, kindly use the comment section and this will be addressed by the resource speaker after the lecture. Now, before we proceed sa ating topic, alamin po muna natin ang functions, services, at programs ng Bureau of Working Conditions. Here's a video presentation we prepared for you. Panoorin po natin. The Bureau of Working Conditions is mandated to focus on performing policy and program development and performing advisory functions for the department in the administration and enforcement of laws relating to labor standards. Specifically, the BWC develops and prescribes labor standards and policies, programs, and devices relative to its administration and enforcement. It also exercises technical and functional supervision over the Dole regional offices as they conduct administration and enforcement activities in the respective regions. The Bureau also conducts research in aid of safety standards, policy programs, measures and device development on labor standards. And lastly, the Bureau provides knowledge and information services on labor standards data, programs, and enforcement activities. There are 5 flagship programs of the Bureau, namely Labor Inspection, Technical and Advisory Visit, Policy and Program Development,
monitoring of programs such as construction safety and health program, technical safety inspection. And the last flagship program is the case management. The labor inspection program ensures that private sector establishments employing workers comply with the general labor standards, occupational safety and health standards, and other social legislations intended to safeguard the rights of workers to just and humane conditions at work. This is in line with the visitorial and enforcement power of the Secretary of Labor and Employment under Articles 128 and 129 of the Labor Code of the Philippines, and it is the flagship program of the BWC for ensuring the continuity and sustainability of compliance in all workplaces. Small, medium, and large establishments under the sector's hazardous work, employing children, construction projects, Philippine-registered ships in domestic shipping, fishing vessels, contracting or subcontracting arrangements, subject of SENA referral, anonymous complaint, and request for inspection, and other establishments as may be determined by the Secretary of Labor and Employment are all covered in the Labor Inspection Program. The Technical and Advisor Visit, or the TAV program, aims to build the capacity of community-based micro-establishments towards sustainable compliance with labor standards. It seeks to facilitate easier access to government programs and services instrumental to addressing their compliance gaps, as well as to provide livelihood assistance and productivity training to further capacitate micro-establishments in improving their business operations. There are various training modules offered in TAV, namely General Labor Standards, Occupational Safety and Health Standards, Child and Family Welfare, Productivity Toolbox, and Visit Checklist and Action Plan. The Technical Safety Inspection is the inspection for the purpose of safety determination of boilers, pressure vessels, internal combustion engines, electrical installations, elevators, hoisting equipments, and other mechanical equipments. The Bureau is also responsible for the development of policies and programs. The Bureau takes the lead in the formulation and assurance of timely and relevant policies, guidelines, and advisories relating to general labor standards, occupational safety and health standards, and other social legislations that promote the rights at work, improve working conditions, and guide employers and workers in the private sector. There are other various programs that are handled by the Bureau of Working Conditions: Construction Safety and Health Program, Review and Evaluation of Technical Plans, Processing of Certificate of Appearance of PMEs and PEEs, Work Alert Reporting, Processing of Certificate of No Pending Case, Disposition of Labor Standard Appealed Cases, General Labor Standards and Occupational Safety and Health Queries and Requests for Inspection-related data, Medical Services or Assistance to DOLE personnel. And the BWC is also a member of various committees like NCACL, IACAT, LI Capacity Building Committee, Safety and Health Committee, Mental Health Program, and many more. The Bureau envisions well-guided employers and workers committed to a safe, healthful, and productive work environment, adaptive to industry trends and developments, and equitably enjoying the gains of joint endeavors. Alright, sana po ay nadagdagan ang ating kaalaman sa mga programa at serbisyo ng Bureau of Working Conditions. We will now proceed to the discussion of our today's topic, Pag-ibig Fund Benefits and Services. Our speaker is a graduate of Business Administration, major in accounting, and he finished his master's degree in Business Administration at the Jose Rizal University. He joined Pag-ibig Fund during its voluntary years in 1987, and he knows it by heart as evidenced by his 36 years in the service,
through his various work experiences in different departments in Pag-ibig Fund. He is currently the branch head of Pag-ibig Fund Intramuros branch. Everyone, please welcome Mr. Jesus Jess Nam. Good afternoon, Okay, sir. hello. Good afternoon. Good afternoon po sa inyo lahat, sa ating mga nanonood ngayon dito sa ating um, DOL BWC program. So, okay, so I'm Jess Namin. I'm the branch head of Intramuros branch. And very invited dahil nga naman sa ngayon ay Love Month o Araw ng Puso o Pag-ibig, eh tama-tama po at na-invite po ang taga-Pag-ibig, no? Pero ibang pag-ibig po ito. So, explain ko lang po yung ating mga benepisyo na matatanggap about o sa Pag-ibig Fund. Okay. Okay, so good afternoon ulit. Okay. So pag-ibig, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Yan po yung aming. So, okay, Pag-ibig Fund mandates o Pag-ibig actually stands for pagtutulungan sa kinabukasan, ikaw, bangko, industriya at gobyerno. So ito po yung ating meaning mismo ng Pag-ibig, which is actually ang totoong pangalan niya is Home Development Mutual Fund. Which is we have the twin mandates is number one is the Provident Savings o yung pag-iimpok. So lahat ng ating mga miyembro ay tinuturuan natin mag-impok para sa kanilang kinabukasan. So it develop and promote the integrated nationwide sound and viable tax-exempt mutual provident savings system suitable to the needs of the employed and other earnings groups. So hindi lang mga labor ito, no? So kasama din lahat ang manggagawa, no? So actually lahat ng earning groups yan. And also Pag-ibig is another mandate is the home financing. So tutulungan kayo ng Pag-ibig na magkabahay sa sarili ninyo, no? So it promotes home ownership through the extension of affordable housing loans and stimulate the shelter industry by providing developmental and institutional financing. Okay? So konting ano lang po natin about Pag-ibig as of today, no, Pag-ibig snapshots po. As of December 2023, meron na po tayong 15 million na active members. So kasama po dito, hindi lang po ang nasa gobyerno, kundi lahat mo na nasa pribado, mga OFW, other earnings group o other working groups katulad po ng kasambahay, mga vendors, mga farmers, and even farmers po yan. So lahat po yan ay kasama po dito sa Pag-ibig. No? And as of December then, so we have actually nag-release na po ng housing release na amounting to 126.04 billion with nabigyan po nito, nabiyayaan is 96,848 na housing loan borrowers. So doon po sa mga wala pang bahay at may balak po at kayo po ay member ng Pag-ibig, willing po kaming tulungan ng ating mga members, no? So para magkaroon po kayo ng sariling pamamahay. And also hindi lang po sa pambahay, meron din po tayong short-term loans, no? Tinatawag namin multipurpose loan at saka calamity loan na umabot na po siya ng 59.32 billion na short-term loan releases. So ito yung nabigay na namin na pautang o cash loan na tinatawag po namin multipurpose para doon sa mga members na naka-avail na 2,654,109 members, no. Then as of November 2023, ang total ng assets ng Pag-ibig ay nasa 913 billion and member savings po niya, no, as of last year is 89.26 billion. So napakalaki na po ng pera ng Pag-ibig, no. At syempre ito po ay pera din ng ating mga miyembro. As of now is we have actually the number of branches is 206 in the key areas of the country. So hindi lang po, meron din po tayo sa abroad.
na pwede po napuntahan ng mga members para po mag-inquire, magtanong, mag-membership na pwede nyo pong puntahan, mas malapit po, no? So recently lang po, last week, Valentine's Day, nag-open po kami ng bagong branches dito po sa Disud po, no, sa Diliman Shelter. So doon po namin ang unang huling branches namin na para marami pong members na matulungan. Diyan po yan sa Quezon City, sa malapit po sa Quezon City Circle. Okay, so ano po mga benefits niyan? So siyempre meron tayong Pag-ibig regular savings na you deserve Pag-ibig. Then other programs po namin, ito po yung MP2 o tinatawag namin modified savings. And also yung kanina po Pag-ibig loan purpose o multipurpose loan. And also yung aming Pag-ibig loyalty card plus. And the last is virtual Pag-ibig. So ito po yung ating mga online transaction ngayon po. So i-explain po namin yan briefly later on. Okay? So Pag-ibig regular savings po, ito po yung ating normal na dinideduct po sa atin ng Pag-ibig, no, ng ating employer po. So ang ating dividends ay kumita po siya last 2022, no, ng 6.53%. So yan po yung ating dividendo na declared noong 2022. And this coming next week po yan, probably i-declare na mo po ng aming management ang 2023 dividends ng Pag-ibig, no? So hindi po namin po alam, siguro mas malamang po mas malaki po dito sa 6.53. Probably mabot na siya ng 7%. So mag-login din po kayo sa aming website by next week sa pagibigfund.gov.ph at okay sa Pag-ibig Facebook account din po niya. Okay? Then sa ating po regular savings, no, ang annual interest compared with the top banks, no, katulad ni Bank A, na halimbawa po siya ay regular savings at meron po siyang interest rate na 0.125%, no? So meron silang required na average daily balance na 10,000 at may maintaining balance po siya na 2,000. Ito po yung mga example natin actually ng ibang bangko na kung doon sa mga gusto nyo magulog. Then another sample is Bank B. Ng starter savings po niya, ang kanyang rate of interest rate per annum is 0.10%, no? So napakaliit lang po niyan. And kanyang average daily balance is 1,000. Pero wala siyang maintaining balance. Ito po yung mga ibang bangko. And then sa Bank C, meron siyang personal savings and 0.10% lang po o 0.1% ang kanyang interest rate with the 10,000 average daily balance and maintaining balance po niya wala. So ito po yung comparison po natin. Then yung iba pong top digital banks na katulad nito si Digital Bank A, ang saving account type of account is savings account with the interest rate per annum is 5% and wala naman po siyang daily basis. So ito po yung comparison natin po, no? And then Digital Bank B saving account which is for savings is 4.5 up to 250,000 and 3.5 for the savings of the exceeding 250,000. Okay? But also in Digital Bank C, saving account po siya, per end of the day balance, dapat meron siya, ang kanyang interest rate per annum is 3.5% and also 0.25 for this earning balance of 5,000 to almost 4,999 million po yan. And 1% naman po sa 5 million and above. So this comparison to regular savings interest rates ng mga bangko. No? Okay, sa regular savings po natin, ito po yung ating magkano ba yung kinocontribute ngayon sa Pag-ibig. Previously po, actually, bigyan ko lang po kayo ng history natin. Pag-ibig started niya is 1981. Then no 1982 up to 86, nag-change po ang Pag-ibig ng contributions para do sa regular savings na 1% lang, na ginawa po siyang 2% o yung ating pong maximum FS, ating savings po. Is only 100. So ang kino-contribute po ng dating mga empleyado, ordinary empleyado o mga members is only 100 lang po, no?
and kanyang employer ay meron din pong 100 pesos na binibigay din kada buwan, no? Since nakita natin na 1986 pa ho ito, no? So wala pong increase ang Pag-ibig. Ngayon lang po na-approve, actually na bigyan na rin po ng ating blessing ng ating presidente na taasan na natin ang contribution ng another 100%. So bali magiging contribution na po niya. Starting ito pong February, dapat po magpa-deduct na po tayo mga empleyado na 200 na po ang ating contributions and ang ating employer po ay 200 na rin. Okay? Pero meron po mga members na nagtataas na more than sa 100 o 200, no? So po pwede po 'yon. But ang employer share is nasa 100 yun dati, no? Pero ngayon po nasa 200 na siya. So ngayon po dito po sa atin nakikita sa value of topping up na chart. So bali ang 400 po, kung example po natin niya, after 20 years, ang total dividends po niyang kikitain. Example po natin to is 83,861 kapag ang dividends ay dineclared natin as 5.88 dividend rate, no? Ito pong 5.88 na makikita nyo sa bandang ilalim ay average dividend rate from year 2020 to 2022, no? So kanina po yung nakita ninyo na dividend natin ng 2022 is 6.53. Yan po kasi nagpa-fluctuate. Actually nag-iiba-iba po ang dividends. Depende po yan sa kinita ng Pag-ibig for the last year, no? So kahit po ang Pag-ibig ay nagkaroon tayo, actually ito ang ating mundo, no? Nagkaroon po tayo ng pandemic. So karamihan po, lalo na yung mga bangko, lalo na yung ibang mga financial institution, ay bumaba ang kanilang mga interest. Pero ang Pag-ibig po, mas mataas po siya na sa almost 6% lang po yan, no? So nakatulad last year is 6.53. So dahil nga stable ang Pag-ibig at saka makikita po natin na malaki ang kanyang kinikita, no? So ngayon po sa total regular savings upon maturity, kapag in 20 years, ito po ang magiging pera na ng members. It's 179,861.72. Ito po ay example lang base doon sa base na 5.88. Okay, para doon sa mga members na nagko-contribute ng 500 na total, no? So 300 ang savings ng member plus 200 sa employer share. 120,000 po after 20 years. And then yung kanyang dividends, yung kanyang kinita is 104,827. So ito po yung kanyang dividendo. And total after 20 years is 224,827.14. Okay. So ang ating mga members naman, for example, nag-contribute ng 1,000 per month. Actually, ito yung kanyang total, no? So ang inulog niya talaga is 800 lang kasi nga nag-top up siya, no? O nagpa-upgrade. And then ang employer siya nagbigay lang ng 200. After 20 years, no, ang pera niya sa Pag-ibig will be 240,000 or with total dividends of 209,654. Ito po yung kinita ng pera ng member, no, sa kanyang savings. And then ang total after 20 years is 449,654. So ito po yung kanyang makukuha after ng kanyang maturity after 20 years, no. Okay? So ito po, sinasabi natin yung dividends to ay paiba-iba. Pero ito po is because example lang po natin para meron po kayong estimate o makikita ninyo magkano na yung pera nyo sa Pag-ibig na kinikita. So top up your savings, mag-increase po tayo, mas malaki ang contribution, mas malaki ang ipon. So to accomplish the upgrade savings form, so makikita nyo po ito sa aming website, sa aming pwede nyo i-download para po and also submit it to your employer kung kayo po ay merong employer para madagdagan o sa susunod na inyong is madagdagan ng inyong deduction sa kaya nga sinasabi natin earn higher dividends by topping up your monthly savings. So dagdagan po natin, no. So since na ngayon po February ay 200 na madagdagan naman po siya, no. Pero mas maganda sana kung lalakihan pa natin ang ating regular savings. Okay, so top up your savings. So meron din po kami sa aming sabi ko nga sa aming go to virtual Pag-ibig and select pay online and earn higher dividends. So doon sa mga sa ating mga self-employed, pwede po kayo magbayad through virtual ng Pag-ibig, no? Mamaya po explain namin yan na detalye. Okay.
So ito po may mga nagtanong na katulad kanina o yung sa siguro nakita ko lang po doon sa ano. Kailan ba o when can you withdraw your Pag-ibig regular savings? Ito po yung mga dinideduct sa atin na 100 . So yun po. Ano-ano ba yung qualification or yung mga kailan ba ang isang member ay ma-qualify? Okay? So membership maturity of 20 years. So ibig sabihin nito or meron na kayong 240 months contribution, yung total po natin, no? So, kung doon sa mga members, lalo na doon sa matatagal, no? Lalo na siguro kung yung inyong mga parents na matagal na o kaya mga lolo, no? So, yun po, kapag sila ay nag-retire na, actually 20 years, pwede na po nilang kunin yung kanilang contributions, no? Para doon sa mga employed naman at naka 20 years ng member, pwede rin po nilang, may option po na kunin niya na, no? Ang kanyang contribution or pwede niya makuha pagdating niya sa dating ng kanyang retirement. Okay? Or isa pa ho, pwede rin po niya makuha yan sa age niyan 60. Kapag tayo po ay senior citizens na at gusto niyo nang kunin yung inyong contribution sa Pag-ibig, maaari na po yan. No? Pero kung kayo po ay still in service na pa rin, no? Katulad sa atin sa mga gobyerno na up to 65 years old, po pwede po ninyong wag munang kunin and then kunin nyo lang siya after ng retirement, no? So ano-ano ba makukuha, no? Unang-una po yung inyong inimpok o yung inyong savings plus yung inyong employer share o yung ibinibigay ng ating employer na katumbas ng ating contributions and also the dividends earning. So yan po ay buo ninyo makukuha at wala po siyang bawas. No? Actually, babawasan lang naman po namin yan, dideduct lang namin kung kayo po ay merong multipurpose loan or short-term loans. No? Okay, so yan po yan. Buo nyo po at hindi po siya pension. Okay? The next naman po na kailan pwede, ito pong permanent o total disability or insanity. Kapag ang member ay na-aksidente at siya po ay na-disabled na, so pwede na po niyang kunin yung kanyang contributions. Okay? Another one is termination from the service by reason of health. Siguro dahil po sa kanyang kalusugan at kailangan sabi ng kanyang doktor na huwag na siyang magtrabaho o dahil siya ay meron ng malubhang sakit. So po pwede na rin po natin siyang i-apply ng claims sa Pag-ibig. No? So yun po, pwede niya na makuha yung kanyang contribution. Another one is permanent departure from the country. Ito po yung mga mag-i-immigrant na, no? Iba po yung mga OFW kasi marami po tayong overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa abroad at still naguhulog po sa Pag-ibig. Pero ito pong permanent departure, ito po yung mga nag-i-immigrant na katulad po sa United States, sa Australia, sa Canada, na doon na po sila maninirahan, no? So po pwede na po nilang kunin din yung kanilang Pag-ibig contributions. Okay? Then next is ito po ang ating death, no? So syempre ang makakapag-claim na lang dito yung ating po mga beneficiaries. So yung ating po mga kamag-anak, no? Kayo po ay married na, so yung ating spouse, no? Legal spouse and also the children. Pero kung kayo po ay single pa, syempre automatic po the parents, no? Kung wala na pong parents, yung pong ating mga siblings o ating mga kapatid. No? Another one is pwede po natin makuha ito pong critical illness of the member or any of his or her relatives within second civil degree of consanguinity. So kung tayo po ay meron ng kamag-anak, kaya kapatid o asawa na talagang critical illness na po siya at malala na po, pwede na rin po niyang basihan na makuha ang kanyang contributions. Siyempre po, by present po natin dyan yung ating mga medical certificate o medical physician statement ng ating mga kamag-anak. No? The same din po doon sa permanent total disability at saka due to health reasons ng members. So ito lang po yung ating pong mga paraan para makuha ang kanilang mga contributions, no? Kasi may mga nagtatanong, halimbawa nag-resign o natanggalan sa trabaho, gusto pupunta sa Pag-ibig at para kunin yung kanyang contributions, hindi pa ho maaari unless na isa dito ay ma-qualified po siya. Okay? So kung may mga katanungan po kayo, siguro mamaya po doon sa comment, pwede po natin siyang sagutin namin yung mga katanungan ninyo. So ito nga yung aming QR code ng top up na o yung upgrading. So pwede nyo pong i-scan yan para makita nyo po kung ano-ano yung pwede ninyong gawin para doon sa ating increase ng contributions. No? Ito po yung ating Pag-ibig regular savings.
Okay, so dito naman po tayo sa ating MP2 savings o modified pag-ibig to savings. So the more you save, the more you earn. So except actually this MP2 is voluntary lang po, no? Pero ito sinasabi natin para po kayo mag-i-invest, no? O kayo magta-time deposit, pero ito po ay mas maganda. Okay, paano ho siya? MP2 savings is you will get higher rate returns than pag-ibig regular savings. So ibig sabihin mas mataas po ang kanyang binibigay na interest at saka mas maganda po ang kanyang programa dito. So unang-una po isa is pwede po kayong pumili, no? Compounded po ito or annual payout option. So ito po kasi ay 5-year maturity lang. So ano ba yung compounded? Ibig sabihin po yung 5-year earn term natin, yung po ang inyong binibigay na contribution dito which is actually the minimum contribution is 500 pesos, no? So yan po 500 and then meron po kayong option na mas mataas diyan, okay? And then po kung gusto niyo po yan mag-contribute, pwede po kayong through employer magpa-deduct or pwede rin pong over the counter, no? Ibig sabihin pwede po kayong maghulog kahit po saan mga partners namin na collecting agent, no, sa ating partners po. So po pwede po yan. Then another one, what is annual payout? So ito po, pwede nyo makuha ang inyong dividendo yearly, no? So for 5 years, so yan. So mamaya explain ko po yung mga example natin dito, no? Meron pa tayo example. Then sabi ko nga kanina, 5-year maturity lang po itong pag-ibig na MP2 and also open po ito sa ating mga retirees or pensioners, no? So halimbawa wala na kayong trabaho, actually retired na po kayo, pero may natatanggap po kayong pension, then wala hindi nyo alam po kung saan nyo ilalagay yung inyong pera kaysa po ilagay nyo sa bangko or time deposit kayo. Mas maganda po ito yung inyong ipasok o i-deposito na sa MP2 ng pag-ibig, no? So and also kasi nga po mas mataas ang kanyang dividends. Last 2022 po, ang return rate po ng pag-ibig dividends is 7.03. No? So ito po yung mas, unlike sa pag-ibig 1 na kanina is 6.53 lang. Pero ito po nasa 7.03%. No? So napakalaki na po niyan ang interest na yan. No? So sabi ko nga by next week, by our report ng ating chairman's report po, magkakaroon po kami niyan. Pwede nyo po malaman o i-declare na po namin yung aming interest rate. So dito sa MP2 at saka dun sa Pag-ibig 1. So abangan po natin yan. Ano? Manood po kayo. Okay? And ito po yung example na sinasabi ko na halimbawa ang hulog po ninyo is 500 monthly. Kapag ang inyo pong pinili is annual return option. So ibig sabihin, yung inyong dividendo pwede nyo makuha yearly, no? So yung 500 niyo after hulog ninyo ng 1 year which is 6,000 na siya. So 6,000 po ang total savings nyo na sa 1 year. Ang annual returns niyo is 207.35. Kung ang ito po ay kumita ng 6.38%, no? Na pareho kanina din na average return ng dividends niya is from 2020 to 2022. Kinuha po namin yung average nito, no? Pero yun po lumalabas sa 207. Ito po yung 207, ito po yung makukuha nyo for the first year, no? Then second year, year 2, naghulog-uli ka ng 500 for the next year na 12 months, bali ang pera nyo na naghulog na 6,000, bali ang total niya is 12,000. So may kinita po na annual returns po siya ng 590.15. So ito po inyong makiklaim na after on the second year. Then ang ganun din po sa third year, 500, then 6,000, then ang total pera nyo na po sa Pag-ibig is 18,000 at ang inyong annual return po sa dividendo is 972. Okay? Then sa year 4, naghulog-uli kayo ng 500 for 1 year, then 6,000 po yung total nyo niya per year. And ang total na pera nyo na po dahil naka 4 years na po kayo is 24,000. Then ang annual returns po niya o dividends is 1,355.75. Okay? So ito po ang makiklaim na ng member for the year 4. Then on year 5, ito na po yung last month, year niya. So another 6,000 po ang ating for the per year. And then yung total na pera na nahulog niya simula ng year 1 is 30,000. And also yung annual returns niya, bali papatak po na 1,738.55.
ito po yung kanyang kinita na dividends niya for the PEP year. Pero sabi nga natin, ang the PEP year, pwede niya nang kunin yung kanyang pera sa Pag-ibig. So yung 30,000, yan po, no, ang kanyang makukuha. Plus po, syempre, yung the PEP year na dividends, which is 1,700. Pero makikita ninyo in the sa ating pong screen, 4,864.75. Ito po yung kanyang kinita na dividendo for the annual return option, yung kanyang total na kanyang kinita for the last 5 years, no? Okay, so yan po yung example. Pag 500 ang monthly savings, no? Paano naman kung ang 1,000 ang kanyang monthly savings pero ang pinili pa rin niya ay annual return option? So ito po yan, no? So 1,000 po ang kanyang hulog for the next 12 months, which is 12,000. And then 12,000 ang kanyang first year. But ang kanyang annual return is 414 lang. Kasi nga po, 1 year pa lang yan, no? So ito po yung kanyang makukuha. Sa year 2, siyempre, hulog pa rin niya 1,000, another 12,000. So total niya for 2 years is 24 na po. And nasa 1,180 ang kanyang dividendong kinita, no? So ito po yung kanya makiklaim for the year 2. Then same with the year 3, 36,000 na siya ang pera niya sa Pag-ibig kasi nga 1,000 per month for the next 3 years na siya. So ang kinita ng kanyang dividends is 1,945, no? Ulitin ko lang po, no, ito pong computation namin ng dividends, binase po namin ito doon sa 6.38%, no, which is average po yan ng 2022, no. So hindi po actually ito yung dividendo na pag nagma-member kayo ngayon, syempre kung ano po yung declare naming management. So yun po na. Ito lang po ay example para magkaroon po kayo na idea. Okay? So sa year 4, so ang total pera na ng may member is 48,000 at 2,711 ang kanyang dividends na makukuha niya. So for the year 4, no? Then year 5, yan, maturity na ng kanyang MP2 na ang total pera niya na po sa Pag-ibig ay 60,000 at kumita po ito ng 3,477 for the PEP year, no? So all in all, ang makiklaim niya na after 5 years is 60,000 kanya makukuha na po ng buo, no? At wala po itong deductions and 9,729 yung kabuuan total na nakuha niya for the last 5 years, no? So yan po yung ating MP2 contribution na 1,000 per month, no? Okay. Meron po tayong example ngayon sa annual return na ating example is the okay. So ating pong sample po ngayon nakikita niyo, meron po tayong one-time savings. So ito po yung annual return option. Halimbawa ang member, meron po siya na itatabi na gusto niya mag-save ng 1 million. Isang payment lang po yan. I mean, isang one-time payment lang po ang ginawa niya. One-time MP2 savings. So sa year 1, makikita niyo po dito na 1 million at ang kanyang annual returns is 63,800. Ito po yung kanyang first annual return o dividends earning in 1 year, no? So 63,800. Then hindi niya actually nandiyan pa lang din yung kanyang 1 million. Then sa year 2 another 63,000. Then sa year 3 63,800 ulit. Then the year 4 60. Ito pong 63, ito po yung kanyang makukuha o nakukuha after kanya ng for the year 1, 2, 3. Ito kasi nga annual dividends yan eh. So, yan po yung kanya nakiklaim, no? Dividends lang po. Then sa year 5, another 63,800. And ang syempre sa maturity, 1 million yung kanyang nahulog, makukuha na po niya ng buyan, no? Plus syempre yung pong savings na 63,800 na kinita ng kanyang pera. Pero ang total is nasa 300, ano po yan? Okay. Ulit tayo. Yan po yun sa one-time savings. Okay. So nasa options nyo po yan kung gusto nyo po ng annual return option. Okay. So ito naman po ang example namin para dun sa compounded return options. Okay. So ibig sabihin itong compounded, hindi nyo po makukuha yung inyong dividendo, but ito po yung mag-accumulate. No? So example natin sa 500 monthly savings, ang kanyang pera po na hinulog
After 1 year, 6,000 at kumita siya ng 2,735. So ang pera niya na ng total for the year, first year o year 1 is 6,207. So nag-add po kasi yan. No? On the year 2, naghulog uli siya ng 500 after 12 months, 6,000 at meron po siyang dividends na 603. And ang total na po na kanyang savings 12,810. So ito po ay hindi pa niya makukuha after 5 years po yan. So in year 3, 500, 6,000 po uli for the 12 months and 1,024 ang kanyang kinita o yung interest, no? So yung dividend ng kinita sa Pag-ibig. Then total na pera niya na sa Pag-ibig is 19,834. Then on the year 4, another 500 which is 6,000 for the 1 year. And ang total savings niya, actually, yung kinita ng savings niya for the year 4 is 1,472. So ang total na pera niya after the year 4 is 27,307. No? Then sa year 5, 500, 6,000. And ang kanyang kinita po na dividendo for the year 5 is 1,948. And then ang total na pera niya na sa Pag-ibig is 35,256. So makikita po natin dito, yung kanyang total na talagang hinulog is only 30,000. But yung pera niya ay kumita po ng 5,256.17. Ito po yung kanya makiklaim after 5 years. No? At buo po yan. Wala po siyang deduction. Okay? Kapag yan po ay nahulog lang sa 500. Paano kung 1,000 naman? Okay. Ganun din po, pag 1,000 naman, 12,000 for the 1 year, then 414 ng interest. So, total niya, ito po 12,000. And so forth po yan. So makikita nyo po dito na after 5 years, ang kinulog niya na another 12,000 for the year 5, then 3,899 ang interest. Ang total savings niya na ay nasa 70,515. So ito po yung kanya makiklaim na ngayon. So ang example natin, 60,000 yung kanyang hinulog, 10,515 ang kinita ng kanyang dividendo, and then 70,515 ang kanyang buong makiklaim na. No? So makikita niyo yan, saan ba tayo pwede makakita na ganyan na naghuhulog ka lang ng 1,000, then after 5 years, kumita ng pera nyo ng 10,515. Diba? So napakalaki po niyan compare with the other financial institution. Okay? So ito naman po yung kanina example naman natin na sa compounded return na ang one-time savings nyo po, for example, is 1 million. So ito po siya example. So 1 million po nahulog siya ng year 1, 63,800 ang kinita ng kanyang dividends. So ang total na pera niya na is 1.63. Then, siyempre sa year 2, nandun pa rin yung kanyang pera. Kumita naman uli ng 67,870,000. And ang total na pera niya na is 1,131,670. Okay, sa year 3, ang pera niya po na kinita uli is 72,200. Ang total niya na po is 103,871. Okay, sa year 4, ang kinita naman ng dividends is 76,806 and then 1,289 kanyang pera sa Pag-ibig. Then so in the year 5, ang kanyang kinita ng kanyang dividends na 1 million is 81,707. So all in all, ito po ang kanyang pera na sa Pag-ibig, 1,362,385. So makikita niyo po dito ng kanyang perang one time na hinulog na 1 million, kumita na po after 5 years ng 362,385.24. So kita niyo po yan after 5 years, napakalaki ng kanyang kinita na pera sa Pag-ibig. So 1.362. No? So yan po yung example natin para dito sa ating MP2. Okay? So it's easy to save with MP2 savings. Visit our website www.pagibigfund.gov.ph and go to our virtual Pag-ibig for members, then click be a member. No? Paliwanag ko lang po, hindi po pwede pong mag-member ng MP2 kung kayo po ay hindi pa Pag-ibig 1 member. So doon sa mga Pag-ibig 1 member, may option po kayo dito. Dito kayo lang po pwedeng sumali sa MP2. Pero kung ang member ay bago pa lang, no, at gusto niya mag-MP2, magpa-member din muna po siya ng Pag-ibig 1. Okay?
Okay, so pag nagpag-ibig one na siya, sabay niya, no? Maghulog siya sa pag-ibig one contributions and also mag-MP2 savings na siya. Tandaan lang po lamang, ating MP2 ay maturity po niya is 5 years lang, no? Ang MP2 po ay pwede po tayo magpa-member dito ng multiple o kung ilang account ang pwede po. And also, dun po sa mga pensioners o above 65 o kahit po 80, basta meron po kayo natatanggap na pension o pera, gusto nyo itabi sa pag-ibig as MP2 savings, maaari po yan. No? Basta 5 years po lang. But be sure na after 5 years ay inyo po itong kukunin or yung iba kasi gustong i-renew. No? O pwede po yan, pero dapat po mag-open uli kayo ng bago pong MP2 need number. Dapat po kasi may kanya-kanya po yung account o pag-ibig need number account. No? So yun po yung advice natin. Okay? Save now, ito po yung QR code. Pwede nyo po siyang i-scan. So MP2 savings, the more you save, the more you earn. Okay. So ito naman po isang topic namin about Pag-ibig Loyalty Card Plus. So ito na po yung aming para sinasabi ng Pag-ibig ID. No? Pero po siya, dahil po yan ay card na rin po, no? As savings na po natin. Enjoy discounts and rewards plus the convenience of a cash card. So parang cash card na rin po ito ng Pag-ibig, no? Para sa mga members. Okay? So benefits and features of loyalty card. So discount and rewards on your purchases of over 100 of establishment. So may mga partners po kami na nagbibigay po sila ng mga discounts or rewards. So kapag papakita nyo po yung inyong Pag-ibig loyalty card. No? And the most convenient way to create virtual Pag-ibig account na pwede nyo po siya makita yung inyong savings. And syempre, the most convenient and safest way to receive your short-term loans. No? Ano po yun? Yung MPL o multipurpose loan or calamity loan. No? So you know, doon na namin ipapasok sa inyong loyalty card plus ang inyong pong proceeds ng inyong mga loans. No? Okay? So ito po yung mga discounts and rewards. May mga different partners po kami katulad po ng Petron, DHL, To Go, Group Company, and also dun sa mga mahilig po sa mga fast foods katulad po ng McDonald's. Yan po, may mga discounts po yan silang binibigay. No? Plus katulad po ng sa Pure Gold, may mga points po yan. Sa Shakey's o kaya po ito sa Boss Coffee. No? Then sa Health and Educations, sa STI po yan, pwede po may mga discount po on tuition fees. And also dun sa mga nagpapacheck up po ng mga health natin sa high precision diagnostic. No? So dun po sa aming website, makikita niyo po, actually makikita niyo po lahat ng partners namin na almost 400 na po yan, no? 390 plus eh. So partners establishment nationwide and counting. No? So yan po. No? Kung kayo po may mga employers na gusto po maging partner sa Pag-ibig, contact lang po kayo sa Pag-ibig na pwede ninyong sabihin na makikipag-partner po kayo sa Pag-ibig para bigyan po natin mga discounts or rewards yung ating mga members. And also katulad din neto, na ipa-plug po namin, actually na-advertise namin yung mga companies na yan. Okay? So marami po yung mga partners natin. And also ito pong cash card features natin. Meron po kami partners ng dalawang bangko, ang AUB o Asia United Bank and Union Bank po. No? So comparison lang natin sila. Actually, pareho po sila na wala naman no maintaining balance. Prepaid account with 500 monthly maximum, 500,000 maximum transfer. So yung pwede nyo pong maano yan. And debit card function. So pwede rin po siya. Halimbawa, dala nyo po yung inyong loyalty card at mag-shopping po. Kaya pwede nyo siyang gamitin as debit card. No? And then pwede nyo ma-withdraw daily sa ating mga ATM machines is 50,000 daily, no? Withdrawal limit. And dito po sa AUB is 10-year card validity. So pwede po na i-renew after 10 years. No? Okay, sa Union Bank naman po as personal savings account, no initial deposit o minimum. And it earns 0.1% interest at ADB of 100. So meron po kayong average daily balance na 100,000, nag-earn po siya ng 0.1 interest. So para savings account din po siya. And also, syempre, debit card din po yan o dual interface function. And ganun din po, 50,000 daily ATM withdrawal limit. And kaya lang compare with AUB, ito po ay 8-year card validity lang po. No? Sa Union Bank po yan. As of today, dalawa lang po ang aming
loyalty card partners na banks. So, kumuha na po kayo ng ating loyalty. So, pwede po yan kahit po sa mga branches po ng Pag-ibig. No? So, ito po uli ang ating QR code para more on matingnan ninyo ano mga benefits na loyalty card. So, enjoy discounts and reward plus the convenience of a cash card. Okay, so yan po ang ating Pag-ibig members. Na-explain lang po namin itong virtual Pag-ibig field, Pag-ibig online. No? Since nung nakaraang pandemic, kailangan po natin talaga kasi hindi na tayo nakakalabas. Yun po, mas maganda po mag-member na tayo sa virtual Pag-ibig. So makikita po natin dyan yung Be a Member. Kung mag-a-apply din po kayo ng loans to virtual Pag-ibig na po siya. Magbabayad po ng ating contributions o pay loans. Magbabayad din po ng loan. And then claim Pag-ibig savings through virtual Pag-ibig. And also, siyempre, yan pong ating chat na gusto may mga katanungan kayo, pwede nyo po kayo mag-chat dyan sa ating virtual Pag-ibig apps. No? Okay? So, ito po yung aming virtual Pag-ibig, Enjoy Pag-ibig Fund Services. Okay? So, paano ba siya? Register as Pag-ibig member and get your MID number. So, ito po yung MID number, ito po yung Pag-ibig ID number ninyo. Verify your membership ID o MID number and open, o pwede po kayo mag-open ng MP2 savings account. Okay? So, makikita nyo po dyan sa ating virtual Pag-ibig. So, apply for a loan, multipurpose loan, housing loan, or housing loan interest repricing. Pwede nyo po itong gamitin yung ating virtual Pag-ibig. Apply for a short-term loan. No? So, kung hindi na po kayo makaalis sa inyong opisina, kung sama kayo nakadestina, pwede po kayo mag-apply through virtual. No? File your MPL or calamity loan to virtual Pag-ibig, simply uploading clear photos of your loan application and its requirements. You don't need a virtual Pag-ibig account to apply. It's safer, easier, and more convenient. Available to the members with the Pag-ibig Loyalty Card Plus or Land Bank Cash Card. So pwede po natin gamitin din yung Land Bank Cash Card dito. Apply for a housing loan. So yun po yung first step niya. Pwede pong mag-apply through virtual. Then submit your loan application via virtual Pag-ibig to have the eligibility and capacity to borrow assessed. No? And without saving to go to Pag-ibig Fund branches. No? Okay. Pay online. So pwede pa kayo magbayad. Lalo na meron ko yung mga credit cards, yung po Visa o Mastercard. Pwede po ito. O meron kayong GCash, Paymaya. Yan po, pwede po yan. O kaya magsisave din po kayo through your MP2 savings. Magbabayad po ng housing loan o magbabayad din po ng multipurpose loan. No? Okay, so pwede po yan, pay online. Pay your loans and top up your Pag-ibig savings even while at home. Okay. That's 24/7 po siya. Okay, ganun din po, claim your Pag-ibig savings. Sabi ko nga kanina, yung mga nag-membership maturity, MP2 savings maturity, optional withdrawal ng 15 years, and the mandatory retirement. Ito lang po yung mga pwede nating i-claim nila through virtual Pag-ibig. Pero kung yung mga ibang members po na talaga sa disability o kaya sa permanent departure o kaya doon sa death, dapat po yan face-to-face na po. Dapat medyo pumunta na po kayo directly sa Pag-ibig. Okay, claim your Pag-ibig savings. Then ito po yung aming chat with us with Pag-ibig. No? Lingkod Pag-ibig to help you know more about your benefits as Pag-ibig Fund member. Okay, enjoy our premium services in virtual Pag-ibig. View of your savings records. Ito po, pag nag-ano na po kayo sa ating virtual Pag-ibig, makikita na po ninyo yung inyong savings. No? Hindi na kailangan po kayo tumawag sa Pag-ibig para tanungin lang yung magkano na ba yung savings ko, ilan na ba yung contributions ko, yan. Ganun din po sa loan, makikita po yung loan records ninyo and know your loyalty card plus transaction. So, halimbawa, magkano na ano ba mga transaction nyo about sa loyalty, no? So, mga nagagamit ninyo. And view your Pag-ibig savings. So, create your virtual Pag-ibig account today. Okay, apply for Pag-ibig multipurpose loan, have your loan application certified by your employer online, and even better, safer, and faster way to apply for Pag-ibig MPL or multipurpose loan. Okay, virtual account. So, yan, pwede po tayo dyan. Okay. So, enjoy our 24/7 service now.
Ito po yung QR code about sa virtual pag-ibig, Feel Pag-ibig online. Okay? Okay, ang pag-ibig din mo itong virtual pag-ibig, meron mo din apps ito, mobile apps. So available po siya sa Google Play at doon sa mga iPhone po sa App Store po. So pwede po natin yan. I-download nyo lang po siya and then pwede po kayo mag-create na ng inyong account. But remember, alam nyo po dapat yung inyong MID o yung MID number ninyo. And also don't forget po yung inyong email, password, no? Yung pong account ninyo. Huwag nyo yung kakalimutan. Okay. View your Pag-ibig savings and dividends, kung magkano na yung pera sa Pag-ibig. Katulad po na itong sample na ang pera niya nasa 133,000 na. So makikita po natin magkano ba yung kanyang hinulog, magkano yung ibinigay ng employer at ilan na yung contributions niya. No? So ito pong number of contribution, kapag ito imabutan ng 240 months, pwede na po niyang i-withdraw. Okay? So total dividends niya po ay 33. So yan po. Okay, ganun din po. Check your loan status o loan balance for the next payment due. Makikita nyo po yan, yung ating yung housing loan ninyo. So, hindi nyo na po makikita yung mga binabayad ba ninyo ay pumapasok sa account ninyo. So, dito po sa ating Virtual Pag-ibig mobile app. Okay, ganun din po. Pay online and confirm online payments. Okay. Virtual Pag-ibig o loan application details. So yan po, apply multipurpose loan. Through online na po siya. Okay, okay, so mag-apply na po tayo dito. Mag-scan nyo lang po yung ating mga sa Google Play at App Store. And next is our awards and recognitions about po sa Pag-ibig. Ano po yung mga ano natin? So, ang Pag-ibig po is may 11 consecutive unqualified and unmodified opinions from the Commission on Audit since 2012 up to 2022. Yan po ay talagang ano na, sabi na example natin dito na talaga ang Pag-ibig ay wala po at kumpleto siya, no? It means transparency. Wala po siyang talagang ibig sabihin na audit na po kami ng COA dito. So wala po tayong mga ginagawang kababalahan dyan. Okay. So sa 2020 Asia CEO Awards, nakatanggap po ang ating Leadership of the Year. And sa 2020 CEO Awards, Service Excellence Company of the Year. Okay. And another one, Outstanding Development Project winner for Corporate Governance, ang Lingkod Pag-ibig Campaign ng APPIAD. No? Then Gold Albi Awards, Public Relation Program, and Silver Anvil Award for Public Relation Tools. Ayan, okay. Then Asian Social Security Associations, nag-give Service Excellence Awards for Financial Literacy. The Lingkod Pag-ibig on Wheels. No? So, sari-sari po mga awards niyan. Then last lang po itong Golds TV winner, the most innovative Facebook page, ang Pag-ibig. Then also for the company history publication up to 50 years. So Lingkod Pag-ibig Coffee Table Book. Okay, Pag-ibig also is ISO 9001:2015 certified. No? So ang ating mga ano po, housing loan processes, short-term loan processes, provident benefits claims, and members registration is ISO certified na po kami. So lahat po ng mga application na ipapile ninyo, ipipilapan ninyo, isasabit sa amin, dapat po yan ay coded forms. No? So doon lang po ninyo makukuha yan sa ating mga website namin, mga downloadable forms. So please lang po, bago kayo mag-file sa amin o kaya individually o magpa-file po sa amin over the counter, dapat po yan ay coded. Okay? Kung hindi po siya coded sa latest ay hindi po namin siya matatanggap, no? Okay. ISO certified din po ang aming Information Security Management System. And lastly, ang aming pong bagong Ms. Marilyn Acosta, ang Chief Executive Officer na nagkaroon po siya ng accountancy Centenary Award of Excellence, Golds TV Awardee for Female Executive of the Year, for government and non-profit. And Woman Leader of the Year for the Circle of Excellence and Asia CEO Award for 2020, Hero of the Year, Circle of Excellence. Yan po ang aming CEO, si Ms. Marilyn Acosta.
Okay, so you can contact us via this service channels, yung aming pong Pag-ibig contact na 7244-4244, and then contact us to pagibigfund.gov.ph. You can chat with us with pagibigfund.gov.ph and sa Facebook page po namin, Pag-ibig Fund official page. Okay? Okay, so marami pong salamat. That ends of my presentation. Thank you, Sir Adjuan. All right, thank you very much, Sir Jess, for the very thorough and informative discussion tungkol sa Pag-ibig Fund Benefits and Services. Ayan. Kahit ako, napakarami kong natutunan actually. Okay. We are now going to start answering questions submitted during today's presentation. Pero you can still submit your questions through the comment section kung may habol po. Okay. Tayo lang natin mag-flash. Ito po yung ating questions. Unang question ay, number 1, paano po mag-withdraw sa Pag-ibig? Okay, so magandang katanungan yan. So kanina sana kung nakinig din siya, no, pero explain ko lang din po, no, paano ba mag-withdraw ng Pag-ibig kanyang contribution. So una-una po dito yung sinasabi natin Pag-ibig maturity which is 20 years na membership or kung meron na po siyang 240 months contribution. So kapag wala pa po siyang 240, wala pang 20 years, hindi pa po siya qualified. Another one, kung kaya siya po ay retired na o retirement, at the age of 65 or yung isa po kung kaya po siya dumating na sa edad na 60 years old o maging senior citizen na po. Yan, pwede na po niyang i-withdraw ang kanyang Pag-ibig. No? Permanent departure kung kaya po ay manirahan sa abroad. Kung siya po ay meron ng disabled, no, permanent disability, then ano po yung kanyang tawagin dito, ang kanyang death po ng members, siyempre ang kanyang mga beneficiaries o kanyang mga makapag-claim po dito katulad mo ng spouses, children, kung parents, so, no, kung siya po ay single. And yung pong lastly, yung critical illness ng kanyang mga relatives. So yan po yung mga paraan lang na pwede niya maklaim ng contribution niya sa Pag-ibig Fund. So ulitin natin po, yan po ay isang lang claims lang po yan, no? So hindi po wala po kayo matatanggap na pensyon sa Pag-ibig. So yan po isang baksakan lang po, no? So withdraw lang yan lahat. So wala po tayong tax po yan. It's tax free. Okay? Next question pa. Yes. Next question. Anong gagawin namin? Puro kaltas lang po sa payslip pero wala naman po nire-remit ang employer sa Pag-ibig. Naku. Okay. So maganda po yan. Pwede po mo siya makipag-ugnayan sa aming tanggapan, no? At yung nga, kung sana po makikita natin, kung masisiguro po natin yan na hindi po nire-remit ng kanyang employer ang kanyang mga hinuhulog, basta sana po meron sana siyang katibayan katulad ng payslip na meron kaltas, no? Yan sa kanyang payslip. Dalhin niyo po yan sa aming tanggapan o kung saan mo siya na mas malapit na branches na pwede po na niyang puntahan, irereklamo po. At kami po mismo ang pupuntahan ng employer at siya po'y mananagot sa atin. No? Kasi malaking kasalanan po yan dahil kinakaltas na sa inyong sweldo. At saka po ang Pag-ibig ay isang mandatory na po ito na dapat po sumunod sa batas sa ating mga employer. Dapat po yan ay ihulog para siyempre magkaroon kayo ng benepisyo, makapag-loan, makapag-housing loan na inyong dapat na natatanggap sa ngayon as kayo po ay empleyado. So makipag-coordinate lang po kayo. Kung gusto niyo po dito, pwede po kayo makipag-chat po sa amin o coordinate. Yung po sa binigay ko rin po kanina na so magbibigay po kami ng soft copy nito sa kila Sir Aljon. So yun po. Kaya yun po, coordinate po namin yan dahil yan po yung mga pinupuntahan namin mga employers na hanggang ngayon ay kasi yung iba, katulad nung nakaraang pandemic, talagang maraming nawalan ng trabaho, nagsara yung company. Pero ngayon bukas na po sila. So dapat po yan, itinutuloy na po yung kanyang paghuhulog sa Pag-ibig mo. Yung pagkakaltas, dapat po yan directly i-remit po sa Pag-ibig Fund. Okay? So makipag-coordinate po, magdala po kayo ng sample ninyong payslip. No? So pa-xerox nyo po yan lahat. So marami pong salamat. Question number 3. Saan at paano po pwede magreklamo kapag wala o kulang ang remittance ng hulog namin sa Pag-ibig?
Yan, okay po. Sige. Katulad din po sa kanina, no? The same ano po nito. Punta lang po kayo sa Pag-ibig, no? Yun lang po sana, meron tayong proof, no? Talagang katulad yung payslip, sana po meron kayong mapapakita sa amin. Or kung hindi man, halimbawa, kasi may iba walang payslip eh, basta pinapasok lang yan sa bank account nila, di ba? So yun po, basta kung alam nyo naman na meron kayong deduction, punta lang po kayo sa amin, meron po kayong mag-entertain po kayo sa Pag-ibig sa amin pong information. So, pwede po kayo magreklamo doon. Bibigyan lang kami sa inyo ng affidavit, something like that, na pwede po nating at pwede po nating ipakulong, o sabi ko natin yan, dalhin sa korte, mga ganyan na employer na hindi po nila binibigyan ng benepisyo yung kanilang mga empleyado. No? So, yun po. Coordinate nyo lang po sa pinakamalapit na Pag-ibig branches sa inyo. Okay, next question. Next question. Mag-ask lang po sana ako kung meron ba ako pwede ireklamo if yung previous employer ko nag-fail sa pagbayad sa Pag-ibig loan ko. I just came to know there were 6 payments missed by my previous employer kasi. Pero monthly may deduction ako sa payslip. Now I have to pay the penalty and the missed payments. Yan, okay. So, yun po. Kung meron po kayong mga payslip, yan po sabi ko kanina as a proof o yung pong ating dokumento na kailangan talagang ipakita sa amin, pwede po nating habulin ng employer niyan. So, dapat po ang penalty, hindi po ang empleyado dapat ang magbabayad niya, kundi ang employer, lalo na po kung kanilang kasalanan niyan, no? So, pwede nating isabihan ng employer na ang bayaran kayo, no, ng inyong mga penalty. And also, siyempre, mananagot din sila sa Pag-ibig. Dahil nga, mayroong sabi natin dito, hindi tama yung kanilang mga binabayad sa Pag-ibig Fund. So, i-check lang po na din natin, ano, kasi may mga cases kami na tuloy-tuloy ang hulog ng employer. O minsan, kasi pag nagkamali sila ng submission ng ating MID number o yung kanyang Pag-ibig number, sa iba po napupunta. So mas maganda po yan, ipakita natin yung ating payslip at pwede nating hingian yung ating employer ng certificate of remittance na katunayan na nagbabayad sila on time, no? At wala pong ganyan na kulang o yung gaps, no? So yun po, pwede pa tayong humingi ng certificate of remittance, ng loan remittance para po makita natin na tama yung kanilang mga hulog. Pero kung kanilang pong sasabihin na talaga meron silang kasalanan doon o pagkukulang sa hindi pagbabayad, dapat silang managot po. Okay? So yun po, pakita nyo lang po yan. Punta lang po kayo sa ating pinakamalapit na Pag-ibig branches. Next question. May ibibigay po bang cash si Pag-ibig? Yes naman po. Una-una, kung cash po yung sinasabi ninyo, ito po yung kaninang in-explain ko, yung kailan nyo pwedeng i-withdraw o kailan kayo makakwalified, no? Pag kayo po ay qualified na mag-claim ang inyong Pag-ibig, cash po namin yung ibibigay sa inyo. Actually, cheque siya, pero buo nyo na po yung pwede ma-withdraw, syempre sa bangko, dahil yung po land bank, yung po yung aming partners nila. So pwede niya po makuha yan at cash po niya makukuha. Buo, hindi po siya pension. So one time lang po yan. Ngayon kung kailangan niyo po ng cash, siguro mas avail po kayo ng ating Pag-ibig Multipurpose Loan. Ayun po, pwede po tayo makapag-loan ng cash loan po dyan. Okay? Next question. Nakapag-loan po ako ng maliit na amount. Ano pa po ang mga benefits ko din na free galing Pag-ibig? Okay. So nakapag-loan na po siya. Okay. Pag mga bagong member pa lang po yan, katulad ngayon po kasi na 100 lang ang hulog ng previously. So ngayon pa lang po nag-start yung ating contribution na 200, no? And also ang ating employer magbibigay din sila ng 200. So lalaki na po yung inyong savings, no? Ibig sabihin kung kayo po ay qualified na uli mag-renew ng loan, sigurado po ako na lalaki na rin po ang inyong maloloan sa Pag-ibig, no? Kasi nga ho, the more you save, the more you can loan. The bigger the loan, no? Yung po yung sinasabi namin. So lakihan niyo po yung inyong din contributions para po mas maganda, mas malaki din po ang inyong maloloan pagdating ng araw. Okay. And also lahat po naman ito na inuhulog niyo sa Pag-ibig, sa inyo rin po babalik, no? Sa inyo rin po yan babalik pagdating po ng takdang panahon katulad mo ng retirement o yung membership maturity na 20
20 years, yan po yan. No? So yan po yung pwede natin gamitin. Okay? So other benefits po yung housing loan and yung ating pong calamity. Kung tayo po yung nagkaroon ng kalamidad, no? Noong nakaraang taon, marami tayong mga typhoons po yan. Basta po ang inyong area ay na-declare na calamity area, pwede po kayo mag-apply ng calamity loan sa Pag-ibig. Okay? So maraming po salamat. Next question. Next question. Bali, effective na po yung increase. Saan po makikita yung IRR? Okay, so effective po ngayon po yung February, no, increase. So, ang inyo pong nagbibigay po kami actually ng mga letters sa mga employer, no, kasi nga actually dapat noong January pa po ito nag-start. So, kaya lang po binigyan kami pa lang ng blessing ng ating Pangulong BBM. So, yun po, ngayon po ang start ng deduction and i-remit po siya for the month of February by next month po, March na po yan. So yung IRR ating sa website po namin or pwede po kayo makipag-coordinate sa aming branches na may hawak po sa inyo at bibigyan namin po kayo ng listahan actually yung ating pong yung pong IRR po niyan. Okay? So yung pong actually mga sulat na binibigay din po ng Pag-ibig. So next question po. Next question. Ano po benefits na makukuha namin sa kinakaltas sa aming Pag-ibig Premium aside sa pwedeng mag-loan? What if hindi naman naglo-loan ang members? Saan po napupunta ang kinakaltas sa amin? Kasi 1,000 po nakakaltas sa akin man. Okay, so maganda po yung kanyang kaltas. Actually, 1,000 po yan. No? Kung may time po siya sa amin magbisita para makita niya na magkano na ba yung pera niyang, kasi may tanong siya to saan napupunta yung kinakaltas. Actually, yung pera niya ay nasa Pag-ibig lang. No? Okay? Inaantay lang namin na kung ma-qualified siya doon, so kung kailan niya na siya pwede mag-withdraw. So yung kanyang hulog po ay pwede niya ma-check. No? Kung kanina po yung ating Pag-ibig virtual app, yung mobile app po namin, mag-apply po siya doon. Actually, kumuha po siya ng account, no? Para doon pa lang po sa cellphone ninyo, makikita niyo na po kung magkano na yung pera niyo sa Pag-ibig. No? And also kung ayaw niyo mag-loan, actually, housing loan, kung gusto niyo mag-apply ng housing loan niya, po pwede na rin po kayo, no? Pero yung kung gusto niyo malaman lang kung saan pupunta, nasa Pag-ibig lang po yung pera ninyo na hinuhulog, lumalaki po siya dahil nga po kumikita dahil po sa dividendo, no? So yan po, at hindi po kayo pwedeng sabi natin na baka nawala na yung Pag-ibig contribution. So hindi po yan. Nasa sa Pag-ibig lang po yan at inaantay kayo na ma-qualified at pwede nyo nang kunin, no? Kasi yung bang members kasi kahit nasa serbisyo pa, tumabot na ng edad na 60, kung gusto nyo na pong kunin, po pwede na po yun eh. Basta ang age nyo ay 60, no? Pwede. Or else yun naman pong 20 years membership. Kasi may mga members nag-start kasi ang Pag-ibig ng 81, then pahinto-hinto, alam mo, na-stop siya. Noong 86 kasi nagbago tayo ng administration. So nagtuloy uli siya noong 1990, 95, naging mandatory uli. So kung ang total ng kanyang naihulog na o yung contribution na mabot na sa 240 months, pwede na po ninyang kunin yan. No? So yung number of months yan, makikita nyo po yan kung kayo po nag-apply na rin o meron na po kayong Pag-ibig mobile apps, yung ating virtual, makikita nyo po doon kung magkano na yung pera nyo sa Pag-ibig. Kung hindi naman po, magsadya po kayo sa amang branches ng Pag-ibig para po i-verify. No? Okay? So yun po yan po. Ano ko lang po, ang sinasabi ko lang po sa inyo, kung maaari po, kayo na mismo po ang pumunta ng Pag-ibig. No? Huwag po kasi meron pong iba na merong representative o kaya mayroong kamag-anak kung pupunta sa Pag-ibig. Medyo mahigpit po kami doon because of the Data Privacy Act. No? Dapat po mismo yung member ang mag-i-inquire. No? Kaya minsan po medyo mahirapan po tayo, hindi tayo pwede magbigay ng information sa hindi member mismo. Unless na yung asawa, magmeron siyang katunayan na parang SPA authorization, siya po pwede natin silang bigyan ng informasyon. So dapat po merong authorization galing sa member. Okay? So next question po. Next question. I used to work in the Philippines, but now I am already working abroad. What will happen to my contributions? Can I still be a member?
Yes, opo, ayan po. Ayan po katulad ng sinabi ko kanina, may mga OFW tayo na dati nagwo-work dito sa Pilipinas and syempre nakapagkaroon ng magandang trabaho sa abroad po. Pwede po yan. Yung perang nahulog niya nung siya ay nagtatrabaho dito local, dito sa atin sa Pilipinas, nandito lang po yan sa Pag-ibig. Actually, kumikita po yan ng dividendo kahit hindi nyo na nahuhulugan. Okay? So, pwede nyo po yan ma-verify sa amin o to ano ninyo, sabi ko nga sa mobile app natin, or pwede rin po ninyo ituloy yung iyong contribution kahit po nandun na kayo sa abroad, no? So, number one, mag-fill up lang po kayo ng aming application, or pwede po yan, basta i-present nyo lang po yung inyong contract o something. Kasi kung saan po kayo ba sa abroad, no? Kasi meron po kami sa Middle East, sa North America, meron po din kami mga branches doon. Tingnan po lang yung sa ating pong website, no, sa Pag-ibig, at meron po tayong mga lugar kung saan nyo kayo mas malapit, no. So yun po, makikita nyo na po yun. At pwede nyo pong ituloy ang inyong membership. All right, next question. Nag-advance payment ng loan last January 31 via GCash ng 640. Pero ang reflected lang sa virtual account ko is 492.18. Nasaan po yung difference na 147.82? Kailan siya makikredit? Bakit hindi na credit full amount? Okay, so nagbayad po okay, bigyan niyo lang po kami ng detalye ng GCash account niyo na binayaran na 640. So pwede po namin matrace yan, no? So kailan po yan at anong date at yung pang saang branches po yan? I mean, sa GCash po nga pala. So yun po, kailan po nangyari, anong oras, yun po. Bigyan lang po kami ng scan yan at pwede po natin ma-verify po sa aming treasury at para po mahanap namin yung difference of magkano ba talaga ang pumasok na kabayaran ninyo nung inyong ibinayad, no? So, medyo malaki din yung 147 kahit po yun sa ano, different. Okay. Next question. Saan ba nakuha ang dividend? Sa binigay na card ba? Okay. Saan ba nakuha ang dividend? Siyempre ang dividend po yan ang kinikita ng pera ninyo sa Pag-ibig, no? So, baka yung sinasabi niyo sa MP2, yung annual dividend. Ito po ay ibibigay namin kapag halimbawa meron po siyang tawag niya yung kanyang loyalty cards. So, pwede po yan. Or minsan po, in form of check sa yearly na kanyang kinikita. So, binibigay din na po namin yan as a form of check sa pwede niya maklaim ng member. No? So, yun po yung sa annual dividend earnings ng MP2. Pero doon sa mga regular savings lang po, ang dividendo ninyo sa Pag-ibig, kumikita yan, yearly din po. Pero, hindi po niya makukuha yan until such time na dumating na kayo sa qualification katulad ng 20 years o age of 60 o retirement, buo niyo pong makukuha yan kasama ng inyong hinulong na contribution plus yung ibinigay na employer. At yan po ay buo ninyo makukuha. Okay? Lump sum po yan. Okay? So yun po. Next question. Hello sir, may concern po ako about loyalty card. Yung Pag-ibig branch namin, laging sira ang printer ng loyalty card. Kaya hindi sila nag-i-issue ng ganyan. Paano po kaya yun makaka-avail? Okay, saan po kayong branches to? Pwede paki-coordinate nyo po sa amin. Kasi kahit po saan naman kayong branch, no? Kung kayo po nasa mga regions namin, no, provinces na branches, yun lang po ang ano niya. Kasi hindi naman po kasi laging sira. Siguro sa sobrang dami lang ho ang kumukuha, malamang po na nagkataon lang no, pumunta siya doon ay sira yung ating printer. Pero kasi po itong mga loyalty card actually is under po siya ng aming mga partners bank, no? So meron din po kaming all cards na yung pong partner namin dito. Sila po yung nangangasiwa diyan. So kung saan mo kayong mapunta, actually sa kayo mailipat, try nyo po na pumunta rin po sa ibang branches para makita po niyo. Pwede po naman kayo doon issuehan ng Pag-ibig loyalty card, no? Basta pakita nyo lang po yung inyong pangalan, yung mid number na talaga member kayo at maghulog lang kayo. Pwede na kayo, magbayad lang po kayo ng 125, yun po kasi ang bayad sa card. Then, kukuha na po kayo ng biometrics, yung pictures, and yung kanyang scan, finger scan. So, yun po yun. Kahit po saang branches yan.
Pero mas maganda po may report yun namin sa, na mabigay nyo sa amin kung saan branch yung kayo yung pinuntahan. So, para may report namin na kayo po yung nagtatanong about dun sa printer. Okay. So, pasensya na lang po din yan. Dahil sa sobrang, kahit po dito sa branch namin sa Intramuros po, napakarami po talaga nakapila, no? Okay. So, pero sa mga employer po, ano, since na may mga member, may mga nanonood sa atin ng mga employer, pwede rin po kami pumunta doon. Mag-request lang po kayo ng kiosk, Pag-ibig Loyalty Card. Makipag-coordinate po kayo sa aming mga branches. Kami po mismo sa Pag-ibig ang pupunta sa employer sa lugar ninyo para po capturean o capturean ng mga Pag-ibig Loyalty na yung inyong mga empleyado. Dapat to nasa ilan ba, Risa? Nasa 20 ang dapat o 50 yung pwede sa deployment. Ano sir, kung half day ng mga 30. Okay, so at least po mga 30 na members, pwede po na yung half day na pwedeng magpa-request po ng schedule para pupunta po ang Pag-ibig doon sa lugar nila. No? Lalo na po ko dito sa NCR. Pero kung sa mga regions po yan, coordinated na lang with our regional branches ng Pag-ibig. Okay, so maraming salamat. Next question. Can I open more than one MP2 savings account? Yes, pwede po yan. So, syempre, Pag-ibig member naman po kayo at meron kayong MP2 savings. So, actually, ito po na-create din po to dahil dun sa mga iba na merong educational plan, di ba? Yung katulad ng mga ibang insurance. So, ito po sa Pag-ibig, halimbawa kung anak nyo po ay 3 at ang isang anak nyo, naghulog na kayo sa MP2 sa isang anak, then sa pangalawa, mag-open din po kayo ng MP2 savings and then yung pangatlo. Pwede po yan. But ito pong 3 account niyo dapat po yan may sarili-sarili o iba-ibang account o Pag-ibig mid number. Iba-iba po siya. So kung 3 po yung inyong savings na MP2 para doon sa 3 anak nyo, po pwede po yan. No? Basta pwede po kayo mag-open ng account niyo through our online. Yan lang po makita ninyo. Tapos dapat alam nyo lang po yung Pag-ibig 1 number ninyo. No? Yan. Tapos so pag napasok na po kayo dyan, pwede na kayo maghulog through GCash or through Bayad Center. Basta tama po yung inyong MP2 number. Huwag po niyong kakaligtaan. Huwag po kayo magkakamali dyan sa mga 12 numbers na yan. So, yun po yun. Dapat po isulat ninyo whatsoever para po meron po kayong sariling account. No? So, yun po. Pwede po yan ng more than one MP2 savings account. Next question, pwede pa kaya makakuha ang nanay ko sa Pag-ibig ng papa ko? Namatay na po ang papa ko 2 years ago. Yes, po pwede po yan. So, ang importante po muna, pwede kayo pumunta sa pinakamalapit na Pag-ibig branches, no? Para ma-verify ninyo kung meron bang nagulog ang inyong father, no? So, yung ang tatay niya, kung meron man nahulog na contribution at hindi nakuha, no? I mean, katulad yan. Kasi may mga members kami na nag-retire na tapos saka namatay. Yung pala, na-claim na pala nung member nung nabubuhay pa siya, no? Pero kung ito po ay alam ninyo na hindi pa nag-retire o biglang nagkaroon na aksidente, katulad nung nakaraang pandemic, marami po tayong members na nadali din ng COVID. So, yan po, yung inyong mga kamag-anak, o yan, pwede nyo po mapa-verify, no? Basta, yun lang po, dala lang po kayo ng dokumento na kayo po yung anak o yung asawa nung namatay, yan po, katulad ng marriage contract, na napapatunay na kayo po yung kamag-anak. Sabi ko kanina kasi medyo mahigpit po kami sa Data Privacy Act. So kailangan po natin masigurado na kayo po yung kamag-anak. So pwede nyo mabaverify. Ngayon kung nakita nyo may hulog, syempre ang pera po sa Pag-ibig, sabi ko hindi po natutulog yan. Kumikita po yan ng dividendo yearly. Kaya kung 2 years na po hindi nyo nakukuha yan, kumita na po yan ng pera. Nadagdagan po yan ng dividendo. Okay? So mas maganda. And additional po, doon sa mga nagki-claim ng death claim, meron po siyang additional na 6,000 as additional death benefit po yan. Ng lahat po na member na Pag-ibig na namatay. No? So lahat po ito makiklaim ng kanyang beneficiaries, katulad ng inyong mother, no? So yung nanay nyo. So po pwede po yan magsadya. So siguro kahit ikaw na lang muna, yung members na nagtanong, pwedeng itanong nyo o pa-verify natin yung inyong hulog ng inyong father. Okay? So yun po, yung mga requirements, bibigay na lang po yan ng Pag-ibig branches na umahawak sa inyo. Siyempre may forms po yan na dapat pilapan ng inyong mother. Siyempre pipirma po siya doon. Okay? So, next question po. Next question, I think ito na po yung last na kaya natin i-accommodate. I have been working with different employers throughout my career.
What will happen to all of my previous contributions and my current one with the present employer? Is there a way to merge them? Yes, okay. Meron po tayong forms po dyan, yung consolidation or merging forms, no? Pwede po siyang tumingin sa aming website para po ma-download yung request ng kanyang contribution o consolidation ng kanyang contributions, no? Or else pwede naman po yan through employer, pwede padala yan kasi may mga employer representative naman po na nagsasadya o yung tinatawag din po namin na lagi nagpupunta sa PEGI. Ang tawag po namin doon ay PAN coordinators, no? Officers. So pwede po yan makipag-submit doon. Pero kung may time po kayo, masadya lang po kayo sa PEGI, fill up lang po kayo ng merging form o consolidation form, and yun po, mas makikita nyo na yan. Ano. And also, advice ko rin po na mag-member po kayo dun sa aming mobile apps, no? So para doon po makikita nyo na kung kumpleto na yung inyong savings, no? So doon po makikita nyo monthly by year, no? So makikita nyo po doon. Kaya kung meron kakulangan, pwede nating tanungin ang employer o kaya sa Pag-ibig. Dapat po yan, tuloy-tuloy, no? Okay. So mas maganda po yan, ma-inform na kami. Kasi may mga members kami na nag-retire na at pupunta sa amin. Katulad nito na marami pala siyang napasukan. So hindi pa natin kaagad-agad marirelease yung kanyang contribution. Dapat to kasi kailangan i-merge muna ang consolidate. Kaya mas maganda habang bago pa lang, hindi pa siya nag-retire, ngayon pa lang po ipa-consolidate niya na yung kanyang savings. Para pagdating ng kanyang retirement o age of 60, madali na lang po mapoproseso ng Pag-ibig ang kanyang claims, no? Kanyang retirement. Parang days lang po yan, makukuha niya na po. No? Hindi na po abutin ng weeks o minsan months. No? Kasi meron po kasi tayo mga different employers, katulad niyan, sabi nga natin na kailangan pong i-consolidate. So maraming salamat doon sa mas maganda po yan na ma-inform kami kaagad. Okay? So maraming salamat. All right. Thank you very much po, Sir Jess, for your time and your expertise na pinahiram niyo po sa amin para sa ating mga stakeholders and ating mga Facebook Live participants. Thank you very much po. Okay, thank you rin Sir Aljon and also kay LC. So, ang Pag-ibig is laging bukas po yan para sa ating mga members. Punta lang po kayo, inquire lang po kayo, and para malaman nyo po yung ating mga benefits po sa Pag-ibig. Kasi may mga members na sinasabi, kaltas ng kaltas ang gobyerno, hindi napapakinabangan. Gamitin nyo po ang ating Pag-ibig ninyo membership, lalo na doon sa nangangailangan po. And also, yung po sa ating retirement, may makikuha na po kayo sa amin sa Pag-ibig. So buo po yan, lamsang. So maraming pong salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Alright, thank you po ulit, Sir Jess. Thank you rin po sa lahat ng nag-submit ng questions. Kung meron po kaming hindi nasagot ngayon, rest assured po na ang aming social media team ay sasagutin ang inyong inquiries later. Okay, further announcements po. The Bureau of Working Conditions will be conducting the webinar Wednesdays episode 4 on February 28, 2024. The topic for the next episode shall be wage determination. All right. And now that concludes our webinar for today. I believe that we can say that it has been a very productive day dahil napakarami po nating natutunan sa ating speaker. If you have further questions, you may send us an email through ask@bwc.dole.gov.ph or you may call the Dole hotline 1349. Also, please follow our Facebook page, BWC 1949, para maging updated kayo sa iba't ibang issuances, announcements, and activities na inilalabas ng BWC ng Dole. Again, I am Aljo Cruz, your moderator for this program. In behalf of the Bureau of Working Conditions, thank you for joining us today. See you again next episode. Ingat po. Para sa katanungan at karagdagang impormasyon, maaari po tayong tumawag sa Dole Hotline 1349 o sumangguni sa mga Dole Regional o Field Office na nakakasakop sa inyong lugar paggawa.